Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang hapon? Mga kapatid, patuloy po tayong nagninilay ngayong pong 3 linggo sa karaniwang panahon. At patuloy tayong pinapaalalahanan, mga kapatid, kung paanong ipinapakilala ni Jesus ang Diyos sa ating lahat. At alam natin, mga kapatid, na pagdating sa Diyos, lahat ng bagay ay tila mapangyayari. Dahil alam natin na pagdating sa Diyos, walang imposible. Mga kapatid, naniniwala na ang bawat isa po sa atin na nandito at dumadalo ng misang ito, kilala ang Diyos. Tama po ba? At ano po kaya at paano po kaya ang pagkakilala natin sa Diyos? Maaring sasabihin natin, kilala natin ang Diyos dahil ang Diyos ang naglikha ng sannilikha. Siya ang naglikha ng lahat ng bagay. Pero mga kapatid, bukod sa pagkakilala natin sa Diyos, magandang tanungin, paano po ba natin pinapalalim ang pagkakilala natin sa Diyos? Sapat na po ba na tayo ay nagbabasa ng Biblia? Sapat na po ba na tayo ay dumadalo ng misa? Sapat na po ba na tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos? Mga kapatid, iba't ibang paraan po kung paano natin tunay na makikilala ang Diyos. At ang pinakamagandang pagkilala sa Diyos, mga kapatid, ay pagkakaroon ng malalim na ugnayan sa Diyos. Kung tayo pong lahat ay tinuturing natin ang ating mga sarili bilang anak ng Diyos, tanungin natin ang ating sarili, na isasabuhay po ba natin ang turo ng Diyos, ang turo ni Jesus sa ating buhay? Na isasabuhay po ba natin yung pananampalataya natin sa Diyos? Dahil kung gano'n ang pagkakilala natin sa Diyos, mga kapatid, na siya ay makapangyarihan, na siya ay nagkakaloob ng biyaya, siya ay nagkakaloob ng pagpapala, sumasalamin po ba yun sa ating sariling buhay? Bakit po sinisimulan sa ganitong pamamaraan
yung ating pagninilay para sa araw na ito. Dahil kung mapapansin po natin mga kapatid, sa atin pong ibanghelyong napakinggan, may nagsabi sa Panginoon, sabi nila kay Jesus, "Dariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid, ipinatatawag kayo." At anong kasagutan ni Jesus? Sabi ni Jesus, "Sino ang aking ina? Sino ang aking kapatid?" At anong patuloy na sinabi ng Panginoon? Sabi niya, "Ito ang aking ina, sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, tayo'y anak ng Diyos, hindi dahil kadugo tayo ng Diyos. Tayo'y anak ng Diyos, hindi lang dahil tayo ay nananampalataya sa Diyos. Ngunit tinuturing tayong kapamilya ng Diyos dahil sumasalamin sa ating buhay ang pagka-Diyos ng Diyos. Sumasalamin sa ating buhay ang turo ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sumasalamin sa ating buhay ang turo ng Diyos. Di ba ho, aminin po natin o hindi, sabi po nila, ang mga magkakamag-anak daw po, magkakamuka. Tama ba? Bakit parang ayaw nung iba? Ano? No? Di ba alam mo na ito'y anak ng magulang na iyan kasi magkamuka sila? Naalala ko nung seminarista po ako, mas naiintindihan ko po yung kapwa seminarista ko kapag nakita ko na po yung kanyang magulang. Kasi sinasabi ko sa sarili ko, kaya pala ganun ang ilong niya. Kasi ganun ang ilong ng nanay niya. Kaya pala ganun ang kulay ng balat niya. Kasi ganun ang kulay ng nanay at tatay niya. Kaya pala siya matangkad. Kasi matangkad ang tatay niya. Pero di ba maganda ding tingnan yan sa buhay pananampalataya natin? Kaya pala siya mabait dahil kapamilya siya ng Diyos. Kaya pala siya madasalin dahil kapamilya siya ng Diyos. At madalas mga kapatid, kung paano natin kinikilala ang Diyos, ganun dapat tayo namumuhay sa ating araw-araw na pamumuhay. Kung paano natin kinikilala ang Diyos, nawa sumalamin yon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya nga mga kapatid, saan nakukuha ang ating ugnayan sa Diyos? Yung malalim na relasyon sa Kanya. At yung malalim na ugnayan at relasyon sa Kanya ang magdudulot sa atin na makilala siya ng mabuti. At oras na makilala natin ang Diyos na mabuti, nawa sumalamin ito sa ating buhay at tunay tayong maituring na kapamilya ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, yan po ang ipanalangin natin, yan po ang ipagdasal natin, na sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, maituring natin ang ating mga sarili bilang kapamilya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Bakit? Dahil marunong tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Marunong tayong sumunod sa turo ni Jesus. Marunong tayong sumunod kay Jesus. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, hayaan natin na makita sa atin ang mahal na pong Jesus Nazareno na tayo'y kanyang mga kapatid, tayo'y kanyang mga kapamilya, at tayo'y iisa dahil marunong tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen.